Dear Miss Kay, hindi ko ho inakalang mangyayari sa akin to. Sa loob ng 9 na buwan, nirentahan ng amo ko ang matris ko, kapalit ng ilang libong euros. Ako ho si Leslie, hindi ko po tunay na pangalan. 29 years old pa lamang, isang single mom mula sa Cavite. 7 taon na ang anak kong si Jiro. Iniwan kami ng ama niya noong buntis pa lamang ako. Kaya mula noon, ako na ang nanay at tatay sa anak ko. Para mabigyan siya ng maayos na kinabukasan, nagdesisyon ho akong mangibang bansa. Sobrang hirap ng buhay sa Pinas. Kaya kahit ayokong iwan ang anak ko, mas pinili kong lumayo ng ilang taon para makaipon kahit papaano. Nang makuha ko yung offer sa Western Europe, sa isang bansang hindi ko na lamang babanggitin, pakiramdam ko parang sinagot ng Diyos ang mga dasal ko. Legal ang agency, maayos ang kontrata ko, at 3 taon sana ang kontrata ko bilang DH. Lumipad po ako papuntang Europe bilang domestic helper. Gusto kong mabigyan ng magandang buhay ang anak ko. Kahit ang kapalit ay kalungkutan at pangungulila ko sa ibang bansa. Pagdating ko roon, malamig ang panahon, pero mas malamig ang pakikitungo ng mga tao. Lahat laging nagmamadali, pero mababait naman ang mga amo ko. Sina Madame Clara o Madam Clara at Sir Hugo. Nung dumating ako sa bahay ng mga amo ko, napakalaki at napakatahimik. Para tong hotel. Si Madam Clara at Sir Hugo, parehong nasa 40s. Mayaman, pero walang anak. Abala sila sa mga negosyo at bihirang magkasabay kumain. Maayos naman ang trato nila. Tahimik lang din sila, disiplinado at hindi bastos. Ako lang halos ang tao sa bahay buong araw. Ako ang naglilinis, nagluluto, pati na rin nag-aalaga sa aso. Maayos naman ang trato nila, may sariling kwarto at tuwing weekend, pinapayagan akong mag-video call kay Jiro. Akala ko, normal lang na trabaho to. Pero nang mga ilang buwan na rin akong naroon, nangyari ho ang hindi ko inaasahan. Isang araw noon, tinawag ako ni Madam sa dining area. Tahimik siya noon at may hawak na folder. Nakatitig lang sa akin na para bang nananantya. Leslie, please sit down. There's something very important we want to discuss with you. Sa wakas ay nasabi niya. Yes, ma'am. You know, Hugo and I have been trying to have a baby for many years. Tumingin siya sa asawa niya. Halatang mabigat sa loob. We tried IVF 3 times. But the doctor said I can't carry a child anymore. Tahimik ako. Hindi ko alam kung bakit niya sinasabi sa akin yon. Yes, ma'am. Sabi ko ulit. Our doctor mentioned something called surrogacy. A woman carries the baby for another couple. You're young, Leslie. Healthy. And we trust you. Napatitig ako sa kanya. Para bang hindi ko pa naintindihan ang mga sinasabi niya. What do you mean, ma'am? You mean, I will be the one to get pregnant? Yes. We will pay you, Leslie. Don't worry. Everything legal. Everything safe. We already talked to a lawyer. Sabi nila, gagamitin ang fertilized egg nila. Hindi ako magiging biological mother. Ako lang ang magdadala ng bata sa loob ng 9 na buwan. Kapalit ng ilang libong euros. Opo, hindi ko babanggitin ang eksaktong amount ng inalok nila sa akin. Pero pwera pa ang buwan-buwan kong sahod. Oho, tuloy-tuloy ang sahod ko kahit wala na ako minsang ginagawa. Pero kapag nanganak ako, aalis ako. At kasabay nun, ibibigay nila ng buo ang perang napag-usapan. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Tatanggapin ko ba o hindi.
Kinagabihan hindi ho ako makatulog. Iniisip ko si Jiro. Yung pag-aaral niya. Yung renta sa bahay. Yung mga panahong umiiyak ako sa Pinas dahil walang-wala kami. Pero naiisip ko rin ang moral na bigat. Kaya ko bang dalhin yung batang hindi ko naman anak? Kinabukasan, tinanong ko si Madam kung pwede bang pag-isipan muna. Of course, Leslie. Take your time. But please understand, you would be helping us build a family. Tumawag ako sa kaibigan kong si Maricel na nasa Italy. Les, that's risky. Sigurado ka bang legal? Sabi niya. Sabi nila may kontrata with lawyers. Sagot ko. Kung legal, edi okay. Pera yan, Les. Hindi mo naman yan kikitain basta-basta sa Pinas sa loob lang ng 9 na buwan. Pero nasa sayo yan. Matres mo yan eh. Pero kung ako sayo, go na ako. Mahirap mag-abroad, Les. Pag nakuha mo na yun, umuwi ka na ng Pinas para makasama mo pa si Jiro. Hindi ako nakasagot. Kasi kahit ako, hindi ko talaga alam kung anong gagawin. 3 gabi akong halos walang tulog. Naiiyak ako habang nakatingin sa picture ni Jiro. Naaalala ko lahat ng hirap bago ako makaalis ng bansa. Kung totoo man yung alok, pwede ako makauwi na hindi na kailangan umalis muli. Pwede akong bumuo ng maliit na bahay at magtayo ng maliit na tindahan. Sa ika-4 na araw, kinausap ulit ako ni Madam. We prepared everything. The lawyer will explain the terms. You will not be alone, Leslie. We will take care of you. Dinala nila ako sa opisina ng abogado. Maayos naman lahat. May interpreter, may dokumento, may medical coverage. Nakalagay doon, 9 months of surrogacy. In exchange for yung bayad sa akin. Habang pinipirmahan ko yung kontrata, nanginginig yung kamay ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong binabago nito ang takbo ng buhay ko. Pagkatapos noon, bigla akong niyakap ni Madam. Thank you, Leslie. You don't know how much this means to us. Pagkalipas ng ilang linggo, sinimulan ang mga medical test, blood work, ultrasound, hormone injections, para bang pelikula. Nasanay na nga ako sa ospital, sa amoy ng alcohol at latex gloves. Hanggang dumating yung araw ng embryo transfer. Walang sakit, pero punong-puno ng kaba. Pagkatapos noon, pinauwi nila ako. Pinabantayan sa nurse. Araw-araw akong pinapainom ng vitamins, may pagkain sa oras, may routine ng check-up. 2 linggo ang lumipas. Bumalik kami sa clinic. At nung lumabas ang resulta, positive. Naiiyak si Madam. Oh, Leslie, thank you. Thank you so much. Niyakap niya ako ulit. Pero sa loob-loob ko, may kakaibang bigat. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o kabahan. Sa unang linggo, si Madam ay laging nandyan. May gatas, may prutas, may vitamins. Si Sir Yugo naman laging tahimik pero mabait din. Pagdating ng 1 buwan, napansin kong madalas wala si Madam. Laging nasa business trips, meetings, o charity events. Minsan nga 2 linggo siyang hindi makakauwi. Kapag nandyan man siya, pagod na pagod siya. Madalas silang hindi sabay kumain. Nitong mga huling buwan, si Sir Yugo na lang ang kasama ko sa hapag. Leslie, Clara's in Brussels again. She won't be back for another week. Oh, she works too hard, sir. Yes, that's who she is. Always busy, always somewhere else. May halong lungkot sa tono niya. Hindi ko pa noon alam na yun pala ang simula ng mas malalim na koneksyon namin. Pagkatapos ng check-up ko sa clinic, si Sir Yugo na ang laging kasama ko. Hindi na laging may kasamang driver. Madalas nga siya na rin ang nagbubukas ng pinto at siya na rin ang nagdadala ng bag ko. You should walk slower, Leslie. The pavement's slippery. It's fine, sir. I'm used to walking fast. But you're not alone now. You have to think for 2. Ngumiti ako.
Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaibang init sa bawat sinasabi niya. Hindi naman bastos, pero ramdam kong may pag-aalala. Pagdating sa bahay, siya mismo ang nagluluto minsan. You Filipinos like soup, right? I tried to something close to that siginong. Natawa ko. Sinigang, sir. That's close enough. Then tell me if it tastes terrible. At doon nagsimula ang mga simpleng tawanan. Mga kwentuhang hindi namin namamalayan na tumatagal ng ilang oras. Tuwing gabi, kapag tahimik na yung bahay, madalas kong marinig si Hugo sa sala. Nagpipiano mag-isa. Isang gabi noon, lumapit ako. You play very well, sir. You think so? Sabi niya. Yes. It sounds lonely. Tumawa to ng mahina. It's probably is. Clara used to sing with me back when we were still happy. Tumingin siya sa akin, tapos binalik ang tingin sa piano. Now she's always gone. Maybe it's my fault. I kept saying I was fine, but maybe I wasn't. Hindi ko alam kung anong sasagot. Sa halip, umupo ako sa tabi niya. Tahimik lang kami. Pinapakinggan ang malamlam na tugtog. When you're alone in a big house, Leslie, silence becomes heavy. You understand that, don't you? Yes, sir. I do. You miss home too, right? Every night, sir. Pagkasabi noon, tumingin siya sa akin. Matagal. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan niya ang sarili. Pagkatapos noon, madalas na siyang tumatambay sa kusina kapag nagluluto ako. Hindi siya nagsasalita, pero ramdam kong gusto lang niyang may makasama. Minsan nga, habang nagwawalis ako sa garden, inabutan niya ako ng coat. You'll catch a cold. Don't be stubborn, Leslie. I'm okay, sir. No, you're not. Come, sit down. Inalalayan niya akong maupo sa bench. Hawak niya yung tiyan ko. Parang natatakot siyang mapahamak ako. He's moving a lot these days. Yes, sir. Maybe he likes your voice. Then I'll talk to him more often. Ngumiti ako. Pero habang nakatitig siya sa akin, naramdaman kong iba na ang tingin niya. Hindi na lang bilang isang babae na tumutulong sa kanila, kundi isang taong gusto niyang protektahan. Isang gabi, walang tigil ang ulan. Wala si Madam Clara. Nasa Paris daw. Habang nakikinig ako sa patak ng ulan, kumatak si Sir Hugo. Are you still awake? Yes, sir. Why? You didn't have a dinner. You need to eat something. Pumasok siya. May dalang tray ng soup at tinapay. Umupo siya sa tabi ng kama ko. You always take care of everyone. Let someone take care of you tonight. Tahimik ako. Hindi ko alam kung paano tatanggihan. Thank you, sir. You're too kind. Kindness is rare these days. Maybe that's why you stand out. Napatitig ako sa kanya. Please don't say that, sir. It sounds like I meant it. Because I do. Tumigil siya tapos dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ko. Walang salita, pero sa pagitan ng tibok ng puso ko at ng katahimikan ng gabi, ramdam kong may nangyayaring hindi na mababawi. Kinabukasan noon, nahihiya ako sa kanya. Naiilang ako, parang hindi ko siya matingnan. Pero sa bawat simpleng galaw niya, parang mas nagiging malapit kami. At natatakot ako. Natatakot akong baka may maramdaman ako sa kanya. Ilang gabi ang lumipas, Sir Hugo. Kumatok ulit sa kwarto ko. Don't be scared. The lightning's bad tonight. I'm fine, sir. You don't look fine. Lumapit siya at bago ko pa maiwasan, naramdaman kong hinawakan niya ulit ang kamay ko. Tapos ipinatong niya sa tiyan ko. I can't stop thinking about you, Leslie. Please, sir. No one calls me sir when I'm with you. Just Hugo. Ang mga sumunod na sandali, para bang nawala sa mundo ang ingay ng ulan. Ang natatandaan ko lang noon, Miss Kay, ang init ng katawan niya. Ang mga salitang I'm sorry, na paulit-ulit niyang binubulong
habang pareho kaming nalulunod sa isang bawal na sandaling hindi na kayang pigilan. Hindi ko alam kung pagmamahal ba yun, o awa, o pangungulila. Ang alam ko lang, sa gabing yun, hindi ako simpleng tagadala lang ng bata. Opo, Miss Kay, may nangyari sa amin ni Sir Hugo, ang asawa ni Madam. Hindi ko alam paano ko nagawa yun. Nakukonsensya ako pero nalunod ako nung angkinin niya ako. Kakaiba yung nadarama kong sarap. At hindi ko mapigilan yung sarili ko na banggitin ang pangalan niya habang inaangkin niya ako. At kinabukasan, tahimik lamang siya. Ako rin. Pero sa bawat titig naming dalawa, ramdam kong pareho naming alam na may nangyaring hindi na dapat mauulit. At alam kong hindi na mabubura sa isip ko. Mabilis lumipas ang mga buwan. At ang nangyari sa amin ni Sir Hugo ay pilit kong kinalimutan. Hindi naman na naulit yun. Alam kong dala lang ng damdamin namin ang nangyari sa amin. At 7 buwan ako noon, nung tawagin ako ng abogado ng mag-asawa para pirmahan muli ang kontrata. Sabi nila, final arrangement na raw bago ko manganak. Sa dokumento, malinaw na nakasaad ang kapag maipanganak ang bata at makumpirmang ligtas siya, ibibigay sa akin kaagad ang kabuang bayad. Pagkatapos, kailangan ko munang umuwi ng Pilipinas sa loob ng 3 linggo. Habang binabasa ko ang bawat linya, parang may kumikirot sa dibdib ko. Oo, matutupad na yung mga pangarap ko. Pero bakit parang may parte sa akin na ayaw matapos ang 9 na buwan? Isang hapon, nagtipon kami sa sala. Ako, si Madam Clara, si Sir Hugo, at ang lawyer nila. So, Miss Leslie, after the delivery, the baby will be under the full custody of the couple. You will receive your full compensation, and your return ticket to Manila will be booked immediately. I understand. We've arranged everything, Leslie. You'll have the best doctors. You'll be safe. Nakatingin sa akin si Sir Hugo. You don't have to worry about anything. We will take care of you. Napatitig ako kay Sir Hugo. Ayoko mang maramdaman to pero alam ko sa sarili ko. May pagtingin ako sa kanya. At alam kong hindi yun dapat. Hindi maaari. Ngumiti ako pero pilit. Sa loob-loob ko, alam kong yun na ang simula ng katapusan ng lahat. Habang papalapit ng papalapit ang due date, ramdam na ramdam ko yung pag-iingat sa akin ni Sir Hugo. Lahat ng kilos ko binabantayan niya. Hindi na ako pinapayagang maglakad ng mag-isa at lagi niyang sinasabing, "Promise me, you'll tell me if you feel even a little pain." Ngumingiti lang ako pag gaganon. Pero sa loob-loob ko, kinikilig ako na may halong kaba. Kasi sa bawat ngiti niya, mas lumalalim yung sakit na nararamdaman ko sa paparating na paghihiwalay namin. Si Madam Clara naman, tila mas naging tahimik kaysa dati. Hindi naman siya nagagalit, hindi rin naman mainit ang ulo niya. Pero madalas ko siyang mahuli na nakatitig lang sa tiyan ko. At nung isang gabi, habang inaabutan niya ako ng gatas, mahina siyang nagsalita. It is strange. I feel jealous of you, Leslie. Ma'am, sabi ko, you're carrying the one thing I've wanted all my life. And you're doing it so beautifully. Hindi ko alam kung anong isasagot. Tumingin lang ako sa kanya at mahina akong ngumiti. You deserve this baby, ma'am. You both do. Sabi ko. Pero habang sinasabi ko yon, napakapit ako sa tiyan ko. Parang may parte sa akin na ayaw ko nang ibigay. 2 linggo bago ang due date ko, Miss Kay, inaya ko ni Sir Hugo na maglakad sa garden. Malamig yung simoy ng hangin. You'll be leaving soon. Yes, that's what the contract says. I wish it didn't have to end like that. It has to, sir. That's the plan from the beginning. Tahimik siya sandali, tapos tiningnan ako ng diretso.
Do you regret it, Leslie? No, sir. But it hurts. Me too. Ramdam ko ang bigat ng boses niya. Tumingin siya sa tiyan ko at marahan yung hinaplos. When he grows up, I'll tell him about you. About how brave you were. Halos maiyak ako noon, Miss Kay. Pero bago ko pa mapigilan na tumulo ang luha ko, nagsabi na ako na, "Please sir, don't make it harder." I'm sorry, Leslie. At sa gabing yun, tulad ng dati, tahimik kaming dalawang magkasama. Pero pareho naming alam na yun na ang huling pagkakataon na ganun kami kalapit. Dumating yung araw, maaga pa lang nagsimula na yung sakit. Dinala ako ni Hugo sa ospital habang si Madam Clara ay kasunod na sumakay ng sasakyan. Habang nasa loob ng delivery room, ramdam kong magkahalong takot at pag-asa ang mga nararamdaman ng tao sa paligid. "You're strong, Leslie. Almost there," sabi ni Sir Hugo. At sa isang iglap, narinig ko ang unang iyak ng bata. Isang tunog na parang musikang ayaw ko sanang matapos. Pero nang iabot ng nurse ang sanggol kay Madam Clara, doon ko na-realize, hindi pala siya sa akin. Tapos na yung party ko. Iyak nang iyak si Ma'am Clara. "He's perfect. Thank you, Leslie." Ngumiti ako habang pinupunasan ng pawis ko. Pero sa loob-loob ko, parang may puwang na hindi na mapupuno. Pagkatapos ng ilang oras, bumalik si Hugo sa kwarto ko. May hawak siyang envelope. "The lawyer already transferred the rest of the payment. This is your travel fund. Your flight is scheduled 3 weeks from now. Careful. Be safe." Yun ang sabi niya. "Thank you, sir. Don't call me sir anymore, Leslie." It's the only way I know how. Tahimik siyang umupo sa tabi ko. "You changed our lives. I'll never forget you, Leslie. Please, sir. Don't make this harder than it already is." Sandali lang pero nagtagal ang tinginan namin. At kahit walang sinabi, pareho naming alam. Hindi lang bata ang iniwan ko rito, kundi isang damdaming hindi naman pwedeng ipaglaban. Dumaan ang ilang linggo. Dumating yung araw ng pag-uwi ko. Si Madam Clara ay nagbigay sa akin ng isang maliit na kahon. May bracelet na may nakasulat, "For the woman who carried our miracle." "You'll always be part of his history, Leslie." Wika ni Madam Clara. "Thank you, ma'am." Si Sir Hugo naman, tahimik lang habang inaabot ang bag ko papunta sa sasakyan. "Promise me, you'll message when you arrive." "I will, sir." Pagkasakay ko, hindi ko mapigilang lumingon. Nakita ako si Madam na hawak yung bata. At si Hugo, nakatingin sa akin na parang hindi makabitaw. At habang lumalayo yung sasakyan, nakaramdam ako ng bigat. Hindi lang perang natanggap ko, kundi isang karanasang hindi ko makakalimutan habang buhay, Miss Kay. Isang pagmamahalang bawal, pero alam kong totoo. Isang buhay na binuo, pero kailangang iwanan. Pagkalapag ng eroplano sa Maynila, ramdam kong parang ibang tao na ako. 2 taon lang akong nawala, pero pakiramdam ko dekada ang binago ng 9 na buwang yun sa buhay ko. Habang nakatingin ako sa mga taong nag-aantay sa airport, naisip ko sila Madam Clara at si Sir Hugo. Siguro ngayon, masaya na silang mag-asawa. Siguro, maingay na yung dating tahimik na bahay nila. Ako naman, dala ko ay 2 maleta at isang alaala na kahit anong gawin ko, hindi ko mabubura. Pagbalik ko ng Pilipinas, unang sumalubong sa akin ay init ng hangin at amoy ng kalsadang matagal kong hinanap. Nakangiti si Mama sa airport. Umiiyak habang yakap si Jiro. Sabi ko sa sarili ko noon, tapos na. Nakauwi na ako. Pero sa loob ko, parang may pirasong naiwan sa ibang bansa. Pagkatapos ng ilang linggo na pamamahinga, sinimulan kong ayusin ang plano ko. Hindi ko ginastos yung pera sa luho.
Lahat pinag-isipan ko. Pinagawa ko ulit yung lumang bahay namin sa Cavite. Hindi mansyon, pero kahit papaano'y maayos. Sementadong dingding, bagong bubong, at may sarili ng banyo. Habang pinapanood ko si Mama at si Jiro na natutulog sa bagong kama, doon ko lang naramdaman na sulit ang lahat ng sakripisyo ko. Dahil hindi na kami nangungupahan. Gamit ang bahagi ng natira, nag-open ako ng maliit na tindahan. Hindi kalakihan, pero sapat para may araw-araw na kita. Tinulungan din ako ng pinsan kong si Joy sa tindahan. Pero sa tuwing matutulog ako, minsan napapanaginipan ko pa rin yung batang dinala ko sa sinapupunan ko. Yung huling iyak niya sa ospital, hindi ko makalimutan. Hindi ko alam kung kamukha ba niya si Sir Hugo o si Ma'am Clara. Pero bawat galaw niya sa loob ko dati, para bang daladala ko pa rin hanggang ngayon. 2 taon matapos akong umuwi, tumawag sa akin yung agency. May balitang galing sa dating employer ko. May balita o sulat galing sa dating employer ko. Malusog daw at maayos ang bata. Nagpapasalamat si Madam Clara sa lahat ng ginawa ko. Wala nang ibang detalye. At mas mabuti na siguro yun. Hindi ko na hinahanap si Sir Hugo. At sa totoo lang, ayoko na ring malaman kung nasaan sila ngayon. May mga bagay na mas mainam ng maratiling alaala na lang. Kapag tahimik sa hapon at si Jiro ay nasa eskwela, nakaupo ako sa labas ng tindahan at iniisip kung tama ba yung desisyong ginawa ko. Oo, may bahay na kami. Hindi ako nagugutom. Pero may kapalit yun. Isang bahaging hindi ko na maibabalik. Minsan nakikita ko sa mga buntis na dumaraan yung sarili ko noon. Pag may kamay silang nakahawak sa tiyan nila, napapahawak din ako. Hindi ko nga alam kung guni-guni lang, pero minsan parang may gumagalaw pa rin dito na nagpapaalala. Kung tatanungin mo ako kung saan ko ginamit yung perang nakuha ko, ito yung sagot ko. Ginamit ko yun, hindi lang para mabuhay, kundi para magkaroon ng direksyon ng buhay naming mag-ina. Ang perang yun, hindi kayang palitan ang panahong naiwan ko sa anak ko. Pero dahil doon, hindi ko na kinailangang umalis ulit. At sa mundo naming puno ng mga OFW na patuloy na nangungulila, iyon na marahil ang pinakamagandang regalo sa sarili ko. Tuwing gabi, bago ako matulog, tinitingnan ko yung maliit na bracelet na binigay ni Madam Clara noon. Hindi ko alam kung bakit hindi ko yun maitapon. Pero alam ko, paalala lang yun na minsan sa buhay ko, naging bahagi ako ng ibang pamilya, kahit sandali lang. Wala na akong balita sa kanila at ayoko na rin na magkaroon pa. Mas mabuti ng ganito, tahimik, simple lang at payapa. Kung minsan, sa sobrang pagod ko sa trabaho, nagpapahinga ako sa upuan at napapangiti. Kasi kahit ang buhay ko ay hindi perpekto, hindi man ako mayaman, alam kong may anak akong lumaki dahil sa sakripisyong yon. At may batang sa malayong bansa na nabuhay dahil sa akin. At sa dulo, siguro yun na talaga ang tunay na bayad. Hindi pera, hindi pasasalamat, kundi yung kaalaman na kahit sa maling paraan, may 2 buhay akong natulungang mabuo. Siguro ganun talaga. May mga desisyong tama sa paningin ng mundo, pero mali sa pakiramdam ng puso. At kung ikaw ang nasa kalagayan ko, tatanggapin mo rin ba ang ganitong alok? Kahit alam mong sa bawat perang hawak mo, may kasamang alaala na hindi na mabubura. At hanggang ngayon, alam ko sa puso ko, importante pa rin si Sir Hugo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Muli, ako po si Leslie, ang Pinay OFW.